ang lahat ng mga paghihirap at mga pagtitiis na naranasan ng mga tao noon, especially the people of God, the Israelites, the Jews, or tayo ng mga Kristiyano, bagamat naranasan natin ang mga paghihirap at pagtitiis, hindi na natin ito parang maaalala kasi natapos na. No? Sino sa atin dito yung dumaan sa mga malaking problema, pero look at it now, wala na. Kasi nalampasan na natin, di ba? Nakalimutan na. The past is no longer remembered. Yun ang gagawin ng Panginoon on the new earth and a new heaven. Okay? The preceding verse, Isaiah 65, verse 16, clarifies that former troubles will be forgotten and hidden from God's eyes. The emphasis is on the removal of distress, pain, and sin rather than total wipe of personal history. Lahat ng ito ay kinalimutan na ng Diyos. And at the same time, pinapaalala niya sa kanyang mga tao, sa kanyang mga anak, sa kanyang mga pinili, na wala na, hindi na maghahari ang kasalanan sa tao. After the creation, when God created Adam and Eve, at nung sila'y nagkasala, na-tempt sila for the forbidden fruit, kinain nila, disobedience. And because of that, sila ay nalayas doon sa Garden of Eden. And since then, hindi na sila nakabalik. Okay? And what happened? Yung tree of life na preserved. Now, the tree of life was mentioned in the book of Revelation. Ipinakita doon na nandun pa yung tree of life. Pero iba na, hindi na siya yung literal. Kasi it talks about somebody na mas nagbibigay ng buhay sa atin, which is the Lord Jesus Christ. Okay? In Genesis chapter 6, sabi doon, and the people, became wicked and wicked. Kanya-kanya sila ng gawa. Gumawa sila ng Tower of Babel until such time na talagang nagalit ang Diyos. And even at the time of Sodom and Gomorrah, nagalit ang Diyos, tinupok niya yung lugar na yon because of immorality, because of disobedience to God. So, what happened? Nakita natin na pagdating sa Isaiah, gagawa pala ang Diyos ng bagong langit at lupa upang matapos na ang lahat ng mga paggawang pagsalangsang o paggawang kasalanan ng mga tao. The past is remembered no more. Ang bagong nilikha ay kamangha-mangha, kaya ang lahat ng mga paghihirap ng mundo ay hindi na namamalayan at malilimutan na ng mga tao ang nakaraang pagtitiis. Many interpreters believe memories may remain, but they will be transformed instead of causing pain. They will serve to deepen the joy of worshiping God by reminding individuals of the grace and salvation. Mapapalitan ng tuwa at galak dahil sa pagliligtas na ginawa ng Diyos. Ang lahat ng mga paghihirap, pagtitiis, long-suffering ng mga tao, even those who are being persecuted because of their faith to Jesus Christ, to God,
will be remembered no more. Ang mararamdaman ng mga tao is kagalakan because salvation has come to the people of God. Yun ang mangyayari when God created the new heavens and the new earth.